Viral ang naranasang diskriminasyon ng isang PWD commuter. Dahil hindi halata ang kanyang kondisyon, pinaringgan siya ng kapwa pasahero na huwag umupo sa priority seat. Ang babalaryan ng National Council on Disability Affairs sa report ni Von Aquino. Nakakabasa nga siya sa cellphone. Ang gagawin na kiniklaim yung PWD siya. Ito ang parinig ng mga pasahero kay Julian Tacbad nang pumasok at umupo siya sa priority seat ng LRT Line 1. Sa social media post, ikinuwento ni Julian ang karanasan sa dalawang pasahero na nagtangkang magpatayo sa kanya. Nahihilo raw siya kaya hindi tumayo at itinuro ang bakanting upuan. Pero hindi rin naman daw ito inokupa ng mga nagpapatayo sa kanya. Si Julian may congenital cataract noon. Person with disability o PWD siya dahil umabot sa 1,150 ang grado ng kanyang mata. Sinabi rin daw niya na isa siyang PWD pero sabi raw ng isang pasahero na kapag visual disability lang naman ay wag nang umupo. Dito na niya ni-record ang pangyayari. Ipinakita namin ang video ni Julian sa National Council on Disability Affairs o NCDA. Sabi nila, may paglabag sa batas ang mga pasaherong nagparinig kay Julian. Doon sa mga sa kanya, nag-ridicule, which is violative of Republic Act 9442 as amended by Republic Act 10754. And it's also violative of our Magna Carta, yung Republic Act 7277 on vilification po. Kasi may public ridicule nga. Ang mapapatunayang lumabag maaring makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon at pagmultahin ng 50,000 hanggang 200,000 pesos. Ayon sa NCDA, ang mga disability ay nahati sa dalawang kategorya. Ang apparent o nakikita sa pisikal na anyo ng tao at non-apparent o yung hindi nakikita. Minsan po hindi natin nakikita, especially yung apat, yung sa mental, psychosocial, you have also learning and intellectual. Nakikita man o hindi ang kapansanan ng isang tao, paalala ng NCDA sa publiko, maging marespeto sa mga individual na gumagamit ng mga priority lanes, seat o anumang PWD facility. Pag nakita mo na may umuupo doon, there is always a presumption of regularity that that person is a person with disability. Now ngayon kung non-apparent and then non-apparent and really think na hindi siya person with disability, you can always ask the identification card or what type of disability. But make sure that you have the authority to ask kasi syempre kung parang ang datingan ng pag-ask mo is pangungot siya, and that's already violative. Ang mga PWD na makakaranas ng diskriminasyon at pangungutya, maaaring humingi ng tulong sa Persons with Disability Affairs Office ng kanilang LGU at i-report ang insidente. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News.